doble naman na T-beam. Okay, so i-derive na natin ng mga formulas naman nila. So dalawang scenario din yan. Siyempre, pag yung A mo ay less than the T or greater than T, no? Ito scenario 1, pag A ay less than T. Scenario 2. Lagyan na natin ulit ng stress and strain diagram. T is equals to AS FS So dito sa stress, ang formula niya ay easy lang. Parang double reinforced rectangular beam lang din to. So, ang summation forces horizontal niya ay magiging... Tapos sa summation moment naman dito, tapos sa strain naman, by ratio and proportion, pareho siya sa double reinforced rectangular beam din. Dalawang steel bar, so dalawang equation. Move na tayo sa isa. Yan, scenario 2. Pag yung A ay greater than T. And then, okay, so dito sa stress, guys, dalawa ang formula dito. Kasi summation forces horizontal at summation moment. Dito naman sa strain, dalawa din. Kasi dalawa ang steel bar. So walang pinagkaiba din sa taas, no? So dito sa strain, parehas siya sa scenario 1. Wala siyang magagawa sa area ng compression kasi strain yan. Kaya dito, automatic, ganyan. Dito naman sa stress, summation forces horizontal. Mangyari P equals CC1 plus CC2 plus CS, tatlo. Tapos substitute natin yung laman nila. Yan, tapos na. Pag summation moment naman, to CS times D minus
d prime kasi yan yung distance nito from the top. Plus cc1, resultant force niya, t half yan, d minus t half. Plus cc2, d minus a half yan. And then i-substitute lang natin yung laman nila. Yan, finish.